What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Dahil sa pagbulabog ng mga Quadcom o tuta ng bangag na administrasyon, ayan ang naging bunga mga kababayan. Nagsisimula ng makipaggirian ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Mapasok lamang ang Malacanang at ipadama sa mga pulpul na politiko, kongreso at sa bangag na presidente na mali ang ginagawa nila sa mga Duterte na ngayon tila'y natutuliro na at natatakot na di umano sinatambali sa bungit. Bagay nga sa kanila na ito na ang tamang pagkakataon upang palakasin ang puwersa lalo na't gumagawa na ng effort ang mga Duterte supporters na matuloy ang revolusyon na ito na pati nga mga OFW nating kababayan sila mismo handang magbigay suporta, mag-supply ng mga pagkain, inumin at kagamitan, matuloy lamang ang pagpapatalsik sa bangag na administrasyon. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kaya't kilos na, labas na po tayo sa ating mga kabahayan at ipakita na natin ang ating suporta dito sa mga Duterte na never again, wag nang pabubudol sa mga Marcos Romualdez. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Yes, in fact, nakikiusap yung mga pulis, damihan ninyo para hindi kami mapagalitan dahil pag napakadami ng tao dyan sa EDSA, wala kaming magagawa, no? At inaasahan naman natin na dadagsa ang ating mga kababayan ngayong araw ni Andres Bonifacio at araw ng Fiesta Oficial, no? So tera lang po sa EDSA, ha? Sa ating numero ay ang magdedetermine ng ating tagumpay ngayong araw na ito na ipalabas ang ating mensahe na ayaw na natin ayaw na kurap, ayaw na natin sa mga palpak sa gobyerno. Yes, doon naman sa mga mga mamang pulis kami naman diyan, yung mga ating mga kababayan sa EDSA, day 5 na, wala namang reported na mga bayolente yung ating mga kababayan. Nandiyan lang talaga sila para magbigay ng kanilang hinaing dahil nga sa sobrang talamak ang korupsyon diyan sa Pilipinas dahil sa pamumuno ng isang diktador. Spokes, alam mo kanina may balita sa Mindiola na kung saan may nagpukpukan between the mga protesters at ang ating mga pulis. Actually, naaawa ako dahil may kababayan tayong pulis na napukpok. Ito, pakita natin ang ating video bago tayo mag-react. Grabe. Ayan. So, alam mo, Spokes, nung napanood ko yan, nalulungkot ako, meron doon na, yun nga, yung police, meron pang angulo dyan na pinupukpok yung pinapalo ng mga dalisa yung ating kawawang police. Ako nalulungkot ako kasi hindi naman natin kailangan maging violente o magsakitan bawat isa. Sana yung mga pumupunta po sa EDSA mamaya at yung mga nandyan iwasan talaga nating maging violente kasi hindi yan yung misyon ng mga nasa EDSA, kundi peaceful movement para idinig o dinggin ang ating mga hinaing. Spokes? Oo, linawin lang natin na tatlo ngayon ang pagpupuli. Yang sa Mindoro, yan po, kakampi ni Castro, no? Nagbanti naman natin kinukutsyat silang lahat dahil sila yung mga mamamayang Pilipino rin, hindi sa kanilang mga karapatan. Siyempre, dahil kakampi sila ni Franz Castro, alam na natin kung anong gusto nila mangyari. Talagang gusto nila magkato. Kaya sila na mismo gagawa ng gulo, no? Kaya nagkakaroon ng pukpukan dyan. Yan po ang tatak komunista incorporated ni Franz Castro, no? Pero meron din tayo mga kasama ngayon dyan sa Bunsog, narariyan po, mapayapa, na nagtipon dyan naman sa Liwasang Bonifacio, no? At inaasahan natin matapos sa maikling programa, pupunta rin yung mga taga-Maisog dito. Pero tayong mga narong mamamayan, nandito tayo sa EDSA dahil alam naman natin ang kasaysayan ng EDSA, no? Dito sa EDSA, hinatulan ng pagsisipa sa pwesto ang mga pangulo na hindi na gumagalaw ayon sa pangnasyonal na interes ng bansang Pilipino. Sinimulan natin kay Marcos Sr., nagkaroon ng pagpapaalis din kay Estrada at ngayon mukhang mapapaalis na rin ang Marcos Jr. Yes. I hope talagang kumilos ang taong bayan kasi talagang kinikitil na yung kalayaan natin. Yun na nga, even yung mga mainstream media,
hindi na nila nauulat ng tama kung ano yung nangyayari sa atin. At particularly dyan sa EDSA dahil ang inuulat nila yung paninira. I mean, Oo, na ano na naman tayo. Ginugurgur ang yung channel ni Madam Marlica, mga kababayan mga media na supposedly kakampi ng taong bayan ay nasusupil na rin dahil maaring takot sila o maaring ibang nabayaran sila nitong bangag na presidenteng ito. Kaya naman yung pagtitipon na sabi mo nga kanina, Smokes, ay talagang karapatan ng mamamayang Pilipino na magtipon diyan sa kalsada. Pero ngayon ay pinipigilan at nagde-deploy ng maraming kapulisan at ito'y order ng Malacanang. Pero alam mo, miski inorderan ng kapulisan na pumunta sa EDSA, dahil palibasa, ordinaryong mamamayan din yung mga pulis na yan at sila mismo, hindi na masitmura nangyari, sila nang nakikiusap. Pwede ba ho, damihan ninyong iyong hanay para hindi namin kayo mapigilan, no? So pagbigyan po natin ang ating mga kapatid na kapulisan, no? Ibigay po natin ang hinihingi nila, damihan po natin ang ating hanay dyan sa EDSA nang hindi nila masunod ang kanilang order na tayo ay i-disperse. At naniniwala naman ako ngayong araw nito dahil tayo ay nais nating gunitain ang memorya Bonifacio, lahat tayo magpapakabayani sa pamamagitan ng pagpunta sa EDSA. Ayun na nga eh. Kasi isa nga yung layunin natin diyan kung bakit tayo nagtitipon. Para protektahan yung ating karapatan, yung ating kalayaang mabuhay ng maayos sa Pilipinas, yung ating karapatan na hindi tayo inaabuso, ninanakawan ng ating gobyerno. Paulit-ulit na lang natin ng Spokes, ang mga budgets na supposedly napupunta sa healthcare, napupunta sa mga disaster control, like 5,500 flood control, at yung mga ayuda na ginagamit nila ni Marcos Jr. Actually, may nakita ako ngayong araw na ito na nagbibigay na naman siya ng ayuda, araw ng kalayaan, bigay-bigay ng ayuda. Kumbaga, ginagamit nila itong pondo ng bayan nang hindi sa tama, kundi para sa kanilang mga personal na interest at mga pagnanakaw. Oo nga, para kontrahin ang galit ng taong bayan ngayon, namimigay ng ayuda, pero kalagitnaan ng sunod-sunod na aberya na bagyo, naubusan sila ng ayuda. Paano sila hindi maubusan? No? Ginagamit nga nila para sa o balungkot sa ating bayan. No? Hindi po totoo na wala tayong sapat na pera para pamigay na ayuda, kaya lang hindi nakakarating talaga dun sa mga nangangailangan. Maalala nga natin, 1.2 billion isang araw pinamigay sa Davao para lang masira ang mga Duterte. Kaya tuloy, nung dumating ang mga sunod-sunod na bagyo, wala lang maibigay na ayuda. No? Yan na naman ang ginagawa ngayon. Para hindi magtungo sa EDSA na mamimigay ng ayuda, no? Para sa mga susunod na araw na nandiyan na naman ang mga bagyo, wala na naman silang maibibigay na ayuda. Yeah. Spokes, balikan ko lang yung pinag-usapan natin kanina, no, ng mga sinupina nga itong mga vloggers. Kasama ako doon sa Zoom, di ba? Pero wala pa naman ako natatanggap na supina galing sa NBI. Ano ang maipapayo mo dito sa mga vloggers na, I know, sinabi mo kanina, wag matakot. Pag mga ganito bang supina, Spokes, alam natin na wala naman talagang, walang krimen o walang pangit na sinabi yung mga nagtanong lamang doon. At tama ba to? Ginagawa na naisupina na nila pag trip-trip nila? Well, alam mo, unfortunately, yung ating krimen na malicious prosecution, kinakailangan malitis ka muna sa hukuman at madismiss ang kaso bago ka makasampa ng kaso ng malicious prosecution. Pero meron tayong na nagamit ko na, no? Yung tinatawag na abuse of right, no? Nagamit ko yan laban dun sa dating first gentleman na ang daming sinampang libel cases laban sa mga periodista. Isang araw, nagsampa siya ng 38 libel counts, no, sa iba't ibang mga periodista. Dumulog kami sa Korte Suprema at sinabi namin na yan ay abuse of right. At ang sabi naman ng first gentleman dati ay hindi raw po pwedeng maging cause of action yon dahil meron siyang karapatan na magsampa ng libel cases. No? Sabi ng Suprema, mali. Nasa New Civil Code, sa Articles of Personal Relations, yung abuse of right. Pag inabuso mo yung karapatan para malabag ang karapatan ng iba, o pwede ka mapagbayad ng danyos. So yan ang pwede natin gamitin dyan sa mga nananakot na mga personnel ng NBI. Di man yung kasong kriminal, pwede natin silang pagbayarin ng danyos, no? Dahil doon sa sleepless nights na pwedeng nangyayari ngayon sa mga taong sinupina, no? At yan din ang plano ko, sasabihin ko na sa iyo, Maharlika, ngayon. No? Ang plano ko, lahat ng mga tumatawag sa akin na pogo paddler ako, na wala namang ebidensya, i-demand ako sila, senador man o congressman man, for abuse of right. Kasi unfortunately, yung mga congressman at mga senatong, immune sila sa libel. So hindi mo sila po pwedeng mademanda ng libel. Pero yun, dito sa civil case para sa abuse of right. So pupulungin po natin lahat ng mga naging biktima ng NBI, ng pananakot, dahil wala po talaga ako nakikitang krimen. So, Mario Joseph naman, kapatid, 34 years of law practice na ako and law teaching, no? At ngayon ako nakakita na palibasa sumama sa isang live press briefing, kinakasuhan na. Ano bang kaso yan? Wala ka nangyari doon na sinabing ibagsak ang gobyerno. Minsan nga may pumupula kay Inday Sara kasi hanggang ngayon di pa niya sinasabi na dapat ibagsak na si Marcos, di ba? Yeah. So, hindi niya sinasabi, panahon na para tanggalin si Marcos. Marami sa atin nagsasabi, pero si BP Sara hindi pa niya sinasabi yon. And yet, ayan, gumagawa ng kaso na
ang dapat naman talaga Kasi pangit kung kay VP Sara magsisimula itong salita, no, na mag-people power na, mag-angklas na. Hayaan na lang natin ang taong bayan ang gumawa ng paraan, no? Dahil nagbibigay hint naman ang ating VP Sara na dapat na talagang gumawa ng paraan patungkol sa mga pang-iipit ng gobyerno sa mga Duterte. ay hayaan lang na magsalita ang taong bayan dahil yan ay kanilang karapatan. Pwede ba silang mag-decline katulad ng ginawa ni VP Inday? Yung mga vloggers na hindi siputin? O pwede, kasi alam mo, ang mangyari lang naman dyan, magsasampa yung NBI ng kaso sa piskalya. Pero ang piskalya, dadaan na naman yan sa preliminary investigation, no? At meron naman tayong lahat na karapatan para dumulog o mag-participate sa preliminary investigation bago maisampa sa hukuman. Pero syempre, ang gagawin nila yan, lulutuin yan para makarating sa hukuman at magkaroon ng warrant of arrest itong mga taong sinupina, no? Pero huwag naman tayo mag-alala dahil nandiyan pa rin ang hukuman, no? Ang hukuman, titignan pa rin yan kung merong probable cause, no? At kung walang probable cause, hindi sila mag-i-issue ng warrant of arrest, no? Ano ba naman ang allegation nila ng krimen dyan? Alam mo, meron tayong Latin maxim, nullum crimen nulla poena sine lege. Kung walang batas na nagpaparusa sa isang gawain, hindi siya po pwedeng maparusahan. Anong ginawa nila? Nanood at nagsalita sa isang online meeting at yun ay krimen. Wala namang panawagang nangyari doon. Kung hindi, protektahan lang ang karapatan ng isang ordinaryong mamamayan na si Atty. Laika Lopez, no? So sa tingin ko nananakot yan. Yan ang mensahe nila sa buong sambayan ng Pilipino. Matakot kayo dahil pag kayo maingay, pag pinatuloy nyo ang inyong kritisismo laban sa isang presidente na pinaghihinalaang bangag, ikukulong. So nasa sa atin na yan kung tayo magpapatakot. No? Pero ang ating karapatan magsalita, hindi galing sa presidente, galing yan sa saligang batas. Yeah, tama ka naman doon, na talagang dapat wag mag-alala. Pero ang problema kasi, folks, talagang piniperwisyo nila yung mga tao. Yung ginagawa nilang pagsupinan yan, at alam ko naman na, kapag pinailan ka ng kaso, pwede kang sumagot. Pero yung pagpa-file ng kaso, na wala ka namang ginawang, nagtanong ka lang, ito talaga ay malinaw na tina-target o piniperwisyo ng bangag na gobyernong ito ang ating mga kababayan, like mga vloggers, like me, para nga naman matakot at hindi na magsalita o hindi na pumasok sa mga forum na ito. I think ito yung gustong mensahe nila, right? Well, oo nga, no? Yan ang tinatawag na gumagawa sila ng chilling effect para yung mga pumupula sa nito. Pero wag kayong mag-alala, no? Pag-uusapan natin, dahil ako'y abogado naman, pwede ko naman kayo gawa ng sagot dyan sa kahit anong isang pa ng NBI, no? Hindi naman tayo nagkukulang sa mga abogado na maninindigan sa karapatan. Ako nga, 34 years na, naninindigan ako, lalong-lalo na sa karapatan, malayang pananalita. Ngayon pa ba ako titigil, no? So, titipunin po natin lahat yung mga sinupina ng NBI at magkakaroon tayo ng common na sagot, no? Huwag po kayo mag-alala, nandyan po ang ating mga abogado na maninindigan sa inyong mga karapatan. Yes, folks, may kapapasok lang na balita from the ground. Hinaharang daw ng mga pulis ang pagpasok sa loob ng area ng mga nagdadasal. So nakapalibot daw po lahat ang mga pulis. So tama ba 'yan ginagawa ng mga pulis? Na pinapaligiran yung ating ito may sinend na video, tingnan lang natin ha. Ito. Nagdadasal, ayan oh. Folks, choppy yung iyong audio. Hindi, ang sabi ko, pag hinarangan nila yung bangketa kung saan nagpupunta ang tao, saan pa pupunta yung mga tao kung hindi pupunta sa kalye? Kalsada. Ang kalye, ayon sa Korte Suprema, hindi po yan para sa sasakyan. Yan, sa mulat-mula, para sa taong bayan, para sila ay magtipon, labas lang sa loob at laban sa. So kapag hindi nila pinagamit ang bangketa, pupunta sa kalye ang tao. Yeah, yun nga. Basta mga kababayan, huwag kayong magpasindak dahil, nasa tama naman kayo at as long as hindi kayo violente, hindi kayo nagugulo, wala pong dapat ikatakot. So dapat po, tanggalin na ito si Franz Castro sa Kongreso mismo, hindi lang sa Tuwadcom. So number 2 yan na rason na ang mga komunistang teroristang namamayagpag ng mga dati naming kasama na ngayon ay nananatili silang mga urban infiltrators at mga government infiltrators sa loob ng Kongreso gamit ang kanilang maskara na party list, like Franz Castro na criminal convict sa child abuse na kaso kriminal, Raul Manuel ng Kabataan NPA recruiter party list ng CPP, NPA, NDF, at Arlene Rosas na Gabriela NPA lover na party list ng CPP, NPA, NDF. Lahat sila na mamayagpag, pinopunduhan at pinababayaan na abusuhin ang ating mga democratic institutions like Congress at abusuhin ang tinatawag na oversight function ng Kongreso. At dahil dyan,
nakakapagpakalat at nakakapagpasabog sila ng panggugulo sa loob ng ating gobyerno at nagkakagulo ang ating bayan dahil sa kanila gamit ang tuwadcom nila. So Correct. klaro ha, tama si Peter Harata. Si Tebes ang bilis nilang tanggalin sa pagkamiyembro ng House of Representatives. Samantalang ang mga kriminal kagaya ni Franz Castro at mga teroristang mga supporters at tagapagtaguyod ng CPP, NPA, NDF na mga party list nilang tinatawag na Makabayan Black, pero actually Kamatayan Black ang tawag dapat dyan according to our friend, retired General Antonio Parladi. Siya ang nagtawag niyan una na Kamatayan Black nung magkakasama pa kami sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Klaro tayo ha, kung bakit i-boycott at dapat buwagin at lansagin ng mamamayan, ipinapanawagan natin itong tuwadcom ni Martin Romualdez. Sapagkat they are acting as judge, prosecutor, and executioner, and they are acting as if they are above the law, superior than the Constitution, at sila lang ang pwedeng may kapangyarihan at walang pwedeng bumangga sa kanila o mag-question o manindigan kahit yan ay naaayon sa ating pagdiit ng mga karapatan natin na pinoprotektahan at nakasaad sa saligang batas. So panawagan ngayon, all resource persons, maging matapang po kayo. Hindi kayo pababayaan ng taong bayan. Boycott tuwadcom ni Martin Romualdez, and then tayo po ay mag-invoke ng right to remain silent. Kung pupunta kayo dyan, kung magpa-contempt kayo, makikita ng taong bayan na ginawa nila na sakmalin at lamunin ang kapangyarihan ng korte at ang sagrado ng mga provisions ng konstitusyon at pati na po ang pagkainutil ng presidente para ito ay sitahin, punahin at pati ang duwag ng Korte Suprema na pumuna maglabas ng kanilang opinyong legal. Klaro tayo ha? Sakaling ipatawag si Ka Eric, tatawagin ko ulit sila na kangaroo court. Yes. Kapag ako ay kinulong sa isang common jail, yes, so be it. Ikulong. Kung ako ay magdusa doon at pagdaanan ko yan para mapukaw ang mamamayan at makita nila na ang mga namamayagpag na komunistang terorista, si Ka Peter, mahigit 7 taon niya nakulong, na torture, na Bartolina yan. Eh, nanindigan pa rin. Ako hindi ko pa naranasan yan. Oo, enkwentro, marami. Mga near-death situation, marami na rin. Nung nasa NPA pa ako. Kahirapan, marami na rin. Gutom, marami. Kulong, mga 8 araw pa lang. So kung ipatawag ako, kung bakit ko ipinapanawagan ito, yun ang sasabihin ko. Talagang paninindigan ko ito. Pero kung ikukulong ako, makikita ng mamamayan na sobra-sobra ang pagkagahaman at abusado sa kapangyarihan ng mga kulukoy ng mga kongresistang ito sa pangunguna ni Martin Romualdez. Therefore, the people must speak up and stand up. And one form of that, maliban sa ating pagtitipon sa EDSA Shrine, ay ang panawagan na i-boycott o buwagin at lansagin na ang tuwadcom na ito na abusadong sobra-sobra. Klaro? At kapag hindi nila ginawa yan, aaraw-arawin natin lahat po ng video ni Ka Eric ay inyong ipakita na ang tuwadcom ni Martin Romualdez ay naging playground at naging isang makapangyarihang instrumento ng mga kalaban ng mamamayan at kalaban ng gobyerno na mga teroristang komunistang nagkukubli sa maskara ng kanilang party list at kinakailangang ito ay sugpuin at supilin ng taong bayan. Kasi diyan sila nagtatago. Mantakin mo, itong si Franz Castro, convicted criminal, pero siya ang nagpapakulong at nagpo-contempt sa mga resource persons, lalo na itong abogada at chief of staff ng ating vice president. Eh bakit na nandun kami ni Mambado, hindi sila umarap sa aming tatlo? At sila ang mag-cite ng in contempt sa amin. Di ba? Bakit hindi nila ginawa yun? Lumalabas sila. At hindi sila umaharap sa amin sapagkat alam ko ng kapareho kong mga former rebels and former cadres ng CPP, NPA, NDF kung ano sila, anong kulay at totoong kulay ng pagkatao nila at ano ang kanilang layunin sa loob ng Kongreso. Hindi rin yata nakakaalam itong nagpapakilala na magaling na investigador na pulis daw dati na general at naging abogado. Pero hindi niya alam, kulukoy din ito si General Acop, no? Si Congressman Acop. Lilitsunin siya at kakatayin siya ang mga kagaya niya nitong mga alipuris ni Juma Sison at ng CPP, NPA, NDF sakaling nagkataon na mananalo ang mga kulukoy na ito. So mga kababayan, malinaw po ang ibig sabihin dito ng panawagan ni Ka Eric. I-boycott para ipakita sa kanila that we are standing for our right as a people. Ipanawagan natin ang pagbuboycott ng lahat ng resource persons dito hanggat hindi po inaayos
ang ganyang abuso sa pakontempt, pagpapakulong at gawin na parang mga sobra-sobra ang kanilang kapangyarihang walang magagawa ang ninuman, kahit ang vice presidente, kahit pa ang inutil na presidente lalo na, at kahit pa ang former president o kahit sino pa, mga abogado ay binabastos, binubuli, dinuduro, pinapahiya nila at tinatakot nila. Agree ba kayo dun sa winika ni Ka Eric, mga kababayan, na oras na para i-boycott, no, itong Wadcom, na dapat ay mabuwag na dahil hindi na makatarungan at nagmumukhang sila na ang batas ngayon at daig pa ang ating presidente at vice-presidente pagdating sa mga pangharas. Grabe talaga. Kaya hindi dapat tayo matakot sa panawagan na ito. Panahon na po ito na ibunyag, ilantad sila ang maniobrang ito ng CPP, NPA, NDF at panahon na po na manindigan tayong mamamayang Pilipino. Ito doon sa mga pagpapakontempt, manawagan ang mamamayang Pilipino kaagad na kumilos, magprotesta, magreklamo online or on the street para ipakita ang tuloy-tuloy na paggamit ng sistematikong pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga taong ito na hiniram lang nila actually ang poder nila sa taong bayan. They do not own the government. They do not own the purpose and the power of the Constitution. This belong to the people. Sa taong bayan po ito dapat. O bakit wala tayong pwedeng gawin? So pangatlo po, bakit kailangang i-boycott, buwagin, lansagin itong tuwad-wadcom ni Martin Romualdez? Sapagkat ito po ay ginagamit na sa maruming laro sa politika ni Martin Romualdez at patuloy na kinokonsente ng inutil na presidente natin ngayon na walang magawa kay Martin Romualdez, wala ring magawa sa pangingialam ng kanyang pakialamerang asawa at lalo't higit walang alam kung paano patakbuhin ng maayos ang gobyerno at pamunuan ng tama ng naaayon sa pagsandig sa mga probisyon ng saligang batas at pagpangangalaga at pagproteksyon sa kapakanan ng mamamayan. Yan ang nagaganap sa ating bansa. Di ba? So tatlong dahilan po yun ha. Una, ito pong wad-to-wadcom ay sobrang abusado. Nilalapastangan nila ang kapangyarihan nila at sinasakmal na at nilalamon ang kapangyarihan na dapat na sa korte lamang. Lalo na ang probisyon na nagsasabi sa konstitusyon natin, dapat yan ay irespeto at absolute na dapat kinikilala yan, hindi exempted yan na sumunod, dapat yan ang mga tuwad-wadcom ni Martin Romualdez. Ano po nakalagay doon? No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Ibig sabihin po mga kababayan, kailangan dapat na magkaroon ng proseso sa korte. Mag-file ng kaso para may time ka mag-file ng counter affidavit, may counsel ka, may abogado ka, may trial, bago ka hatulan na pwede kang ikulong. At hindi ginagawa ang pagpapakulong, lalo na kung ang purpose mo ay in aid of legislation lang naman. Bakit kailangan mong ipakulong ang isang tao? Bakit kailangan bastusin, ibuli, ipahiya, sigaw-sigawan, duro-duruin, at hindi igalang ang mga karapatan ng mga resource persons niyan? Ako pag inimbita ko ulit, yan never akong iiyak at hindi ko rin babawiin, tatawagin ko pa lang silang kangaroo court. Yes, kangaroo court naman talaga sila. So, kailangan natin pong ipanawagan na ang pagbubuwag, paglalansag, at pagpapabuikot sa mga resource persons dito sa abusadong makinarya ng political demolition job na inilunsad ni Martin Romualdez. At nagiging bahagi na dito ang special operations ng CPP, NPA, NDF na sa pamamagitan ng kanilang pagiging miyembro at bilang role players dito sa loob ng tuwad-wadcom na ito ay nakakapaglunsad sila ng panggugulo, pang-uupat, at pagpapakalat ng propaganda at ng kanilang panggagatong upang magkaroon ng hidwaang pangpolitika nang sa ganon magiging malala at malubha ang posibilidad ng resulta ng pagkalala din ng ating krisis sa ekonomiya na sila ang makikinabang dahil magkakaroon ng kaguluhan. Yan po ang dahilan kung bakit natin yan ipinapanawagan. So sana po samahan niyo si Ka Eric ang sa panawagan nito, ipakalat yung video na ito, napapanahon na at nararapat na nagawin dahil hindi nagsasalita o hindi nagbibigay ng opinyon ang Supreme Court tungkol dito sa abuso sa pag-violate o paglabag sa probisyon ng no person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law. Hindi pwede yan gamitin ni Boy Contempt at ni Boy Tapang-Tapangan. Lalo na yan palagi nagpapakontempt. Alam niyo ba ang inkwentro ko dyan sa kanya sa loob? Alam ko nang ikukulong ako noong December 5 na yon, 2023. Hindi ko alam kay Ma'am Lorraine, basta kwanda na ako doon. Kasi alam ko na hindi ko papayagan na pipilitin nilang ko na i-reveal kong source ko. Sa sino bang nagsabi na mayroong mahigit 1.8 billion pesos na mga travel expenses na na-incur si Martin Romualdez at ang House of Representatives. Yun pala, mahigit pa, 2.3 billion pala, hindi lang 1.8 billion.
ang pang-travel, panglakad nila. Anyway, sa pangalawa o pangatlong pagharap namin doon, sinabihan niya ako. Nang sinabi ko nga, At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.